Hello, magandang hapon. Actually, kasunod ito nung vlog ko kay Bea Bores kahapon. Baka isipin nyo, hindi ako naligo. Kasi same damit na naman. Kasi may naninita sa akin dyan na hindi na daw ako naliligo eh. Kasi nangyari sa akin, sinusunod-sunod ko yung palusot eh. No? Pero sometimes hindi talaga ako naliligo. Lalo na pag nandito lang ako sa bahay. Pero gusto ko lang ipaunawa na na kasunod ito nung content ko kay Bea Bores kahapon. Anyway, so meron ditong issue. Actually, medyo ilang araw na rin to eh. Ilang araw na ba nakaraan to? Nung isang araw pa to. Nung isang araw. Yung kilala mo yung si Subin. K-pop ba ito? Yung regarding do sa taxi. Nakakahiya, no? Nakakahiya. Mamaya kokomentaryo ako. Pinagpapaliwanag ng LTFRB ang taxi sa Cebu na sobra umunong naningil ng pasahe sa isang K-pop idol. Nakatutok si Asina Imperial. 어쨌든 이제 300페소 정도 나온다는 걸 알고 있으니까 300바트 조금 넘게 부르면 일단 화내보자. Just start acting angry if they tell us it'll cost more than 300. Bago sumakay ng taxi, chinek na ni Tomorrow by Together o TXT member Choi Subin kung magkano ang pamasahe mula sa Mactan Cebu International Airport hanggang sa kanilang hotel. Ang lumabas daw na estimate, 300 pesos. Pero nang magtanong sila sa isang taxi driver, mas mataas ang singil nito. How much? 500? Bagaman 500 piso ang siningil ng driver, sumakay pa rin sa taxi si Subin at kanyang kaibigan. Patuloy din ang pagkuha nila ng video habang nasa biyahe. Nagpaliwanag ang driver kung bakit mas mahal ang pamasahe. Because the gas is very expensive. Hindi kuya eh. Alam mo, oo, totoo naman yung gas eh. Pero hindi pa tumataas ang gasolina nun, modus nyo na yan eh. 'Di ba? Maliban na lang kung hindi mo naman gawain dati yan na natukso ka lang. Dahil mataas ang gas, pero hindi pa rin eh, kuya eh. Hindi ka na lang sana nag-drive ng alam mo may ano yan eh, may parusa yan eh. 'Di ba? Naiintindihan ko no. Naiintindihan ko na nasa krisis tayo. Pero yung ganito, hindi nakakatulong to. Oo, pag nakalusot ka, no? Pag nakalusot ka dyan sa paniningil mo na yan, makakatulong sa'yo yun. Eh, paano pag ganyan, no? Celebrity pa yung, celebrity. Nakakahiya, min. Tangina. Alam mo, pag ginawa ito sa kapwa Pilipino natin, alam natin na maiko-contain lang ito sa atin eh. Parang ganito yan, Alam mo, pamilya tayo dito. Kapatid kita, nanay kita, tatay kita. Kung dito sa loob, napautot ako dito, for example, hindi nakakahiya eh. Kasi alam mo, pamilya tayo dito eh. Kumbaga, iisa lang ang bituka natin dito eh. Pero pag may ibang tao, nararamdaman mo yung mega hiya, 'di ba? Yung umutot ka tapos may ibang taong nakarinig. Kahit na hindi na nakaamoy nakarinig man lang eh. Nakakahiya, 'di ba? Parang ganito yung feeling eh. Kung kapwa mo Pinoy yung ginanyan mo, baka ma-contain pa yan eh. Pero tangina naman, min. Ano ba? Hirap na nga tayo makakuha ng turista eh. Pagkatapos, humirit ng mas mataas na singil ang driver. So how much? It's okay for you, only 1,000. Talaga umano. Feeling ko, lulusot na yung 500 dyan eh. Eh siguro, napansin ni kuya na, alam mo na, mukhang big time. Umano pa eh. Umarya pa ng 1,000 eh. Hindi na tama yun, men.
Yung 500 na paniningil mo, sige, no? Sige. I-justify natin sa mahal na gas kahit illegal. May puso pa rin naman ako para intindihin eh. Pero yung iakyat mo ng 1,000, abay grabe naman na yan. Yan yung tinatawag na pananamantala. Diba? Nakalusot ka na doon sa 500 men eh. Sige, magiging maluwag na ako. 500 okay na yun eh. Kahit na nakakahiya, di ba? Pero yung 1,000 mo pa, ano ba? 1,000? Yeah. No, he just said like 500. Kalaunay napakiusapan nila ang driver na ibaba ulit sa 500 piso ang kanilang babayaran. 아니 사실 500페소도 비싸게 준 건데 그러니까. Yan oh, sabi niya oh. I mean 500 is already pushing it. And then he raises it to 1,000. 불렀어요. Pero pagdating sa kanilang destinasyon, sinabi ni Subin na sinubukan ulit silang singilin ng driver ng 1,000 piso. Pero iginiit nilang 500 piso lang ang kanilang babayaran. Parang ang dating tuloy scammer. Alam mo, maraming vlogger ang nabibiktima doon sa mga pedicab. Wag na tayo mag-bullshitan sa gasolina kasi syempre palulusot niyan, mahal po ang gasolina. Okay, wait. Alisin muna natin 'yan. 'Di ba may mga nagva-viral din before na yung sa pedicab naman? Tapos ang naka-document pa si Dwayne Woolley, yung marunong magtagalog na Cebuano yata 'yun eh. 'Di ba? Si Dwayne Woolley. Kilala niyo 'yon? Na vlogger, na-document niya din oh. Pero ayun, hindi mo pwede ipalusot na mahal ang gas noon. Dahil yun ay pedal. 'Di ba? Ganyan din yata ang singilan doon eh. Diyos ko. Inisyuhan na ng LTFRB ng shock cause order ang taxi operator para magpaliwanag. Batay sa inisyal na investigasyon, overcharging at deliberate non-use of the taxi meter ang Yan, yung hindi pa paggamit ng taximeter. ginawa ng driver. Pinasusuko rin ang lisensya ng sangkot na driver Wala at na. ang license plate ng taxi. 30 araw na suspendido ang taxi. Sa isang pahayag, sinabi ni LTFRB Chairperson Vigor Mendoza II na matibay na ebidensya ang nakuhang video. So wala kang pag na-revoke pa yung license mo. Tandaan niyo yung suspendido, yung taxi lang ha. Yung Lisensya ng sangkot na driver at ang license plate ng taxi. 30 araw na suspendido ang taxi. yung taxi ang 30 araw. Pero ikaw, matibay yung video na evidence. Revoke ka, edi mas hirap ka ngayon maghanap ng trabaho, di ba? Kawawa naman ang pamilya mo. Nagpupush ng limit kasi minsan eh. Ako naintindihan ko yon. Naintindihan ko yon. Kahit ako din naman, halimbawa pag nasa Green Hills ako, or nasa convention ako, yung mga laruan, hardcore din akong tumawad. Hardcore ako na hangga't maaari makikinabang ako. Pero sometimes pag napagbigyan ka na dun sa isang tawad mo, wag ka nang wag ka nang sumagad pa. Yan, tuloy. Diba? Hanap ka ulit ng trabaho mo, kuya. Wala ka na lisensya. Feeling ko, revocation to eh. Sa isang pahayag, sinabi ni LTFRB Chairperson Vigor Mendoza II na matibay na ebidensya ang nakuhang video. Dagdag pa niya, hindi ugali ng Pilipino ang ginawa ng driver. Huwag din anyang idahilan ng kahirapan dahil maraming Pilipino ang lumalaban ng patas. Correct. Pero yung hindi ito ugali ng Pilipino, I disagree. Ugali ng Pinoy. Hanggat maipipilit. Di ba? Ay, nako. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang taxi driver. Nakatakda ang hearing sa April 21. Natunton ng GMA Regional TV ang taxi company sa Cebu City na may-ari ng unit na sinakyan ng K-pop idol.
Ayon sa liaison officer nito, ikinalungkot nila ang insidente at magsasagawa ng sariling investigasyon. Ipatatawag ang driver para magpaliwanag. Tinutulungan din nila ang mga driver sa gitna ng pagmahal ng langis, tulad ng pagbaba ng renta at mas murang gasolina sa kanilang sariling dipo. Athena Imperial, nakatutok, 24 oras. Wala eh. Gagawin natin dyan. Diba? Ewan ko kung ano, hindi ba pangungunsinte sabihin na dahil sa mahal nga ng ano, pero noon pa yan eh. Hindi pa mataas ang gasolina, modus na talaga yan eh. Kaya mahirap paniwalaan na nagawa yan dahil mataas ang gasolina. 'Di ba? Ang hirap kasi sa mga taxi driver pag nakakita sila ng foreigner, lalo na't medyo hindi maalam kung paano ang kalakaran dito sa atin. Hangga't isisingit nila yan na makaisa. 'Di ba? Ayun, nakachamba si Kuya. So, yun lang. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.